President, kung magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East, ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. Paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy security, price stabilization at fiscal sustainability? Well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming na mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So, yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long. And I hope and pray that our people will remain safe and that we will be able to weather this very difficult storm that is become global in scope. Kaya't marami naman tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions.